Kahit pasukan na bukas, hindi pa rin tumitigil ang ilang guro sa pangangalampag sa gobyerno para kontrahin ang K-12 program. May nag-fun run pa kanina sa Quezon City. Ang ilang guro naman abala sa paghahanda sa pasukan. May ulat on the spot si Rida Reyes. Rida? Yes, Maris, mga last-minute repair na nga lang na ang inaasikaso ng mga empleyado ng Esteban Abada Elementary School dito sa Quezon City isang araw bago muling magbukas ang klase sa higit 2,000 enrollees nito. Mismo ang punong guro ng paaralan ang nag-ikot sa lahat ng classroom kanina para i-double check kung maayos ang mga facilities na gagamitin ng mga bata bukas. Tagtad ng mga instructional signages ang bawat kanto ng eskwelahan para raw matiyak na walang magiging kalituhan sa mga magulang at sa mga kabataan kung saan ang kanilang magiging room assignment. Kung minsan daw kasi, Maris, hindi may iwasan na magpanik agad yung mga magulang kapag sila yung naliligaw o kaya naman hindi nabibigyan ng malinaw na direksyon, lalo pat first day of classes na tomorrow. Inihahanda na rin ang konstruksyon ng bagong gusali sa loob ng paaralan na magiging classroom ng mga incoming senior high school students para naman sa school year 2016 hanggang 2017 sa ilalim pa rin syempre ng K-12 program. Samantala, kahit pa bukas na ang school opening, may ilang teacher na kabilang sa grupong Alliance of Concerned Teachers ang nag-protest fun run kanina sa paligid ng Quezon City Circle kung saan muli nilang kinundena ang K-12 program at pati na rin yung mga iba pang sablay umanong programa ng pamahalaan. Kung gusto raw ni Pinoy at ng DepEd na umangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa, hindi raw K-12 ang sagot dito, kundi ang agarang pagtugon sa mga lumang problema sa education system ng bansa gaya ng overcrowding sa classrooms, kakulangan sa libro at pati na rin ang mga depektibong facilities sa mga eskwelahan. Una nang sinabi ni Pinoy na handang pamahalaan na ipatupad ang programa dahil na rin naging sapat ang tulungan ng gobyerno at ng mga stakeholders para maisakatuparan ito. Sabi pa ni Pinoy, ang K-12 daw ay bunga ng ilang taong konsultasyon sa mga sektor ng edukasyon sa bansa. Marie. Rida, itong mga todo kontra sa K-12, may balak ba sila na boycottin yung pasukan? Bukas, ito kasing grupong ACT, ito yung mga teachers yan sa public schools at meron din yung iba sa private schools din, may mga magulang din. Nakausap natin sila kanina, ang sabi nila, meron silang mga iba't ibang programa at mga protesta rin na isasagawa bukas. Pero magkakaroon daw sila ng rotation para, syempre ang concern pa rin naman daw nila ay para makapagsilbi pa rin dun sa mga estudyante na handa na pumasok sa first day of school bukas. So, ang mangyayari, yung mga wala pang klase sa umaga, sa shifting na mga guro na miyembro nitong ACT, ay sila muna yung magpa-facilitate dun sa mga pagkilos sa umaga, habang sa hapon naman ay yun namang mga tapos na sa mga morning classes. Marie. Maraming salamat, Rida Reyes.